Alright, no? So, today is June 12, 2024. At ang araw na to ngayon sa ating mga Pilipino ay napakahalaga dahil ito ang araw kung saan nagkaroon tayo ng kalayaan at araw ng kasarinlan, no? Mula sa mga mananakop sa mga banyagang Espanyol, no? So, today is Independence Day, araw ng kasarinlan, also known as araw ng kalayaan. Day of Freedom is a national holiday in the Philippines observed annually on June 12, commemorating the declaration of Philippine independence from Spain in 1898. So, ibig sabihin pala, since 1898, so binilang ko siya, nasa 126 years na ho pala tayo na naging malaya or nakaalis, no, mula sa mga mapanakop, mapagsamantalang kamay ng mga Espanyol. So, it's 126 years ago. So, medyo matagal-tagal na rin ang nakakalipas. Ibig sabihin nun ay parang nakamove on na ba tayo? Kumusta ho tayo mga Pilipino? Kumustahin nyo ang sarili ho natin? At kumusta tayo bilang malayang Pilipino ngayon? No? Meron tayong sariling kasarinlan. Okay? So, since 1978, it has been the country's national day. Okay? So, araw ng kasarinlan. So, yun lang. Bali, yun ang magiging topic ho natin for today's video. So, di ba, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na halos lahat ng mga nasyon, bansa sa buong sa buong mundo ay nakararanas ng mga pananakop, no, ng iba't ibang mga malalakas, mga superpower country nung araw, di ba? Tapos, yung mga yon after silang sinakop, nung iniwan ho sila, nung nilayasan or inalisan na ho sila, pinakawala na o pinalaya na sila ng kanilang mga mananakop, di ba sila ay umaasin so yumayaman. For example dyan, sabihin natin ng Malaysia. Di ba ang Malaysia is ano sila nasakop? Basta dito sa Southeast Asia, ang pagkakaalam ko na hindi lang na westernized or hindi nasakop ng mga western colonizers ay ang Thailand. Kasi ang ginawa ho ng Thailand ay kumbaga hindi na sila nag-antay pa na pasukin or i-invade ng mga westerners, colonizers, para lang magkaroon ng modernization or parang westernization, parang gano'n, no? So yung ganong ideology, so parang nag-adapt na sila kagad para hindi sila kailangan sakopin. So yan ang pagkakalam ko. So it's only Thailand among Southeast Asian na region ang hindi nasakop ng mga westerners. So yun, bali Singapore and Malaysia, sila no, at saka yung Brunei, di ba? So dati silang parang sinakop yata sila ng mga Briton or British, pero nung sila pinakawalan, pinalaya, sila ay umusbong, lalong yumayaman, di ba? So for example din ang South Korea. So tayo mga Pilipino, kumustahin natin yung ating mga sarili, yung ating bayan. Siyempre hindi naman ho tayo bulag-bingi at walang pakiramdam para hindi tayo masyadong makakapansin kung ano nga ba ang kaganapan sa ating buhay, sa ating bansa, no, sa ating mahal na inang bayan. Since Pilipino ho tayo, kahit saan man tayo mapadpad sa buong mundo, kahit ano man ang magiging pangalan ho natin, magiging nationality, no, magiging Canadian national ka man, American national, US o ano pa man, di ba, Canadian national, Japanese, di ba, kahit anong mga magiging bago mong nationality sa iyong pasaporte at iyong birth certificate, still hindi pa rin talaga ninyo maitatanggi, hindi natin maitatanggi or maiwawala sa ating dugo, puso, utak at puso, basta lahat, no, ng ating kaluluwa na tayo ay Pilipino, no. Nag-aalab pa rin yung ating pagiging Pilipino. So yun lang, bali pag-uusapan lang natin ng konti, no. Kumusta nga ba tayo after 126 years of independence from Spaniards and Spain colonizers? Kasi kung ako yung tatanungin, syempre meron ho tayong kuro-kuro, meron ho akong opinion ho dyan, sarili ko rin ito. Kumbaga maaaring agree ho kayo at maaaring hindi, no. So opinion nga siya, so everybody is entitled to every opinion. Kaso nga lang, it doesn't mean na mag-a-agree tayo lahat. And ako naman as a content creator, syempre aware ho ako dyan. Kumbaga I'm ready, no, para tumanggap ng mga corrections and ganun lang din, respect rin yung mga opinion ng iba. So yun lang, bali kumusta nga ba ako? Kumusta nga ba tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas? At kumusta ang ating inang mahal, ating inang bayang Pilipinas? Mula nung tayo mapalaya, mula sa western colonizers ng mga Spaniards o mga Spanish o mga Spanyol. So parang parang para sa akin na pag-iwanan na ho tayo, parang kumbaga basta na pag-iwanan ng Pilipinas sa ating mga kapitbahay ng mga nasyon. For example, Southeast Asian country. So Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, sama natin ang South Korea. Pwede rin, no? Kasi minsan din talaga ang South Korea talagang isa yan sa mga naging tagahanga ng Pilipinas in the back in the days, no? Kasi napakayaman nga talaga ng Pilipinas dati, napakatatag na ekonomiya sometimes, no.
pero na yan, napag-iwanan. At ngayon dito sa Southeast Asian region, parang muntik na tayong malapit tayong maungusan ni Cambodia. I mean, hindi pa man, pero kung tinitingnan yung galaw sa chart ng ng economy in the progress ni Cambodia, parang napaka-consistent ho nila, no, ng kanilang galaw. Hindi man ganun ka rapid yung growth nila, pero grabe yung yung consistency. In the Philippines, kumusta ng Pilipinas? Yes, meron din naman tayong consistent din naman ng rapid growth ng ating economy. Kaso nga lang, parami rin na parami ang ating poverty incidence, parami yung ating mga kababayan na walang trabaho. Dumami ang mga professionals, marami ang mga young professionals, marami ang mga fresh graduates pero walang mapapasok ang trabaho. Hirap may mga trabaho sa Pilipinas, ang dami, no. May mga trabaho naman talaga mapapasokan, may pinag-aralan ka man o wala, may natapos ka man o wala. Yun nga lang ang problema is hindi naman talaga siya kayang i-sustain ang iyong mga daily needs, ang iyong mga basic needs and basic necessity. Ibig sabihin, kumbaga parang mas pipiliin na lang ng iba na tumambay na lang kaysa magtrabaho sa napakahirap na trabaho at napakalit naman ng sahod. Alam mo yung ganun, so baga it's quite unfair, no? So kumusta tayong mga Pilipino ngayon? Meron tayong kalayaan. Yes, hindi naman natin pwedeng itanggi yun na tinatamasa ho natin yung kalayaan, yung ating pagiging independent, or yung ating kasarinlan, no? Meron ho tayong sariling gobyerno, meron tayong sariling batas, pero still tayo ay parang sinakop, no? Parang sinakop pa rin ho tayo nung ideolohiya, kaisipan ng mga pagiging westernized, no? Masyadong westernized ang Pilipinas ngayon. Kumbaga parang lahat na yata is kailangan ng pera. So kumbaga parang pag walang pera, hindi ka pwedeng hindi ka malaya. Ibig sabihin, di ba, ang hirap gumalaw, ang hirap lumabas ng bahay kapag wala kang pera. Alam mo yun, so to the point na ang dami nating mga kababayan na nag-OFW, ang dami nating mga kababayan na pumunta sa ibang bansa para lang mairaos, no, ang kanilang mga pamilya at mga dependents, mga ganun, diba? So lalo sa mga breadwinners, mga ganun, no, may mga dependents so tayo na kailangan nating buhayin, kailangan nating suportahan, kaya wala tayong magawa kundi mag-ibang bayan, diba, mag-ibang bansa at mag-OFW. At sobrang hirap, hindi kasi lahat ng mga nag-OFW ganun kalaki ang sahod, at hindi lahat ay maswerte. Kumbaga mas malaki ang sahod kumpara sa Pilipinas. Kumbaga okay na rin yun kaysa dito ka sa Pilipinas na fly by night ang trabaho, hindi naman din talaga sigurado ang kitaan. So may kita rin naman pero napakahirap din, no. May mga basta ang mahal ng mga bilihin. So yun, talagang nalulungkot ako sa sarili na may kita akong mga post, no, about mga OFWs related. So hindi man ako nagkaroon ng mga magunan ng mga OFWs, pero mayroong kapatid, mga kakilala, mga kapitbahay, mga kamag-anakan na nag-OFW na talagang sila, napako na sila sa pagiging OFW. Ibig sabihin, once na matry ho nilang maging OFW, wala na silang kawala doon hanggang sa sila tumanda, naging OFW na. Pero nga kaming kapitbahay na hanggang ngayon ay hindi na sila wala nang uwian. Oh, grabe siya, no. Lumaki, tumanda na yung mga anak niya, marapit na siya magkaapo, andun pa rin siya sa ibang bansa na OFW kasi nga hindi sapat ang kanyang kinikita as OFW. Basta ganun, no. So in short say, tayong mga Pilipino is hindi naman tayo literal na hinahawakan sa liig ng ibang mga lahi, ibang banyaga, but still andito pa rin yung ideology, no, na hindi tayo malaya tayong mamuhay sa meron tayong free of choice, free of wills, meron ho tayong mga kalayaan na gawin ang gusto nating gawin sa Pilipinas. Yun nga lang, dahil nga sa kakulangan ng pera, di ba, kakulangan ng mga opportunity ng trabaho na malaki ang sahod, mas piniling magpaalil at magpaalipin sa ibang bansa. Alam niyo yun? So titiisin ang mangungulila sa pamilya, titiisin yung yung homesick sa sariling bayan at mga kamag-anakan, kadugo, kapamilya, para lang sa trabaho na kahit paano ay mayroong kita. So yun lang. Ano ba mga pinagsasabi ko dito? So yun lang naman siguro. Kumusta lang tayo? Ganun lang, no, for today's video. Bilang isang malayang bayan, wala nang hindi na sinasakop ng napalaya na ng 126 years. Okay ba tayo? Okay ba yung natin, nakamit na kalayaan? So paano nyo ma-appreciate ito? Ako, ma-appreciate ko siya. Kumbaga meron tayong free of choice, free of will. Ang ganda ng mga lugar sa Pilipinas, ang ganda ng mga tao rito. Kahit paano, iba talaga wag na sa Pilipinas, iba talaga ang mga pagkain, iba talaga ang mga tanawin, di ba? Napakaganda ng lugar ho natin. In fact, dinadayo world class level ang quality ng ating lugar sa Pilipinas.
Yun nga lang, hindi naman din lahat afford, no? Kasi nga sa sobrang nagiging alipin ho tayo sa pera. Ibig sabihin, hindi lahat may pera, hindi lahat nakaka-afford. So, minsan nga sa mga Facebook, kaya hindi ako na Facebook kasi pag ako yung napopost ng mga travel, mga gala, so talagang nakaka-guilty din in some point, no? Na marami na sasabihin sana all, kaya sila. So ako naman hindi ko alam kung paano sagutin yung kanilang mga tanong, no, kung kailan kaya sila makaka-experience ng ganun. So yan lang, hindi lahat ng nasa Pilipinas ay malaya, kundi marami pa rin mga tao dito na walang choice kundi manatili sa bahay, walang choice kundi yun lang. Basta kumusta mga Pilipino, kumusta tayo? Happy Independence Day still, independence pa rin ho tayo. Diba? Philippines is no longer a third world country. Although wala naman talaga ganun, no? Walang third world country. Ano lang daw yan, idea lang daw yan ng mga taga western part of the world. Na kapag ka daw sa southern or southeastern part of the world is parang third world country. So parang sila daw yung gumagawa ng ganun sa vocabulary. No, 'di ba? Mayaman ang Pilipinas. Partida, hindi pa tayo nito hindi pa tayo open for foreign direct investments. Meron pa tayong 1987 Constitution kung tawagin nila, na yung 60-40 na siya nga naging rason bakit hirap and to the point na ayaw talaga pumasok or mag-invest ng mga foreign investors sa Pilipinas. Na alam naman natin na more investments means more jobs. More jobs means mababawasan ang unemployment rates. Pag mabawasan ang bilang ng unemployment rates, ibig sabihin lahat ay meron ng kapasidad bumili ng mga basic necessities. So in short say, mababawasan yung ating ang mataas sa bilang ng poverty incidence sa Pilipinas. So ibig sabihin nun, lahat ay meron ng kakayahan mag-purchase. So ibig sabihin nun, tataas yung ating purchasing power. Ibig sabihin, pag mataas ang purchasing power sa isang lugar, mas marami pa talagang mag-i-invest ng mga negosyante, ng mga investors, 'di ba? So yun. And never ending cycles hanggang sa yayaman ang Pilipinas, 'di ba? So darating yung time na hindi na mag-abroad sana. Kung maraming mga foreign direct investors dito sa Pilipinas. Kaso wala, no? So yun lang, maraming thank you and bye-bye. Ingat.